Masakit pa ho ba? Aray. Huwag mong ipuin. Kumikirot na naman. Ano ba naman yan si Divina? Bakit basta na lamang kayong pinapatulan? Ewan ko dyan sa asawa mong yan. Ngayon mo ipakita sa kanya na handa mo ako ipagtanggol. Dahil siyempre, ina mo ko. At hindi ka papayag na basta na lamang akong binabastos, sinasaktan, inaabi ng isang dulad niyang manugang lang. Tayo na ho sa loob. Sige na. Maiwan na muna ako dito sa labas, anak. Presko dito. Kayong bahala. Hindi tamang ginawang ito sa inyo ni Divina. Ayos. Gera to. Paniwalang-paniwala si Rodrigo sa acting ko. Pero sa totoo lang, hindi naman masakit eh. At saka nagpunta lang ako doon sa health center para mayroon akong props. Kunwari, pinalagyan ko ng benda para kapani-paniwala. Dumating ka na pala. Ano ba ginawa mo kayo, Nay? Natanaw ko nga nasa labas siya. Inabangan ka para makapagsumbong sa'yo. Natural lang magsumbong yung matanda dahil nasaktan siya. Rodrigo. Divina, kilala kita bilang isang taong mahaba ang pasensya. Kaya nakapagtataka kung bakit nagawa mong saktan ang nanay ko. Hanggat maaari ayaw ko maubos yung nakareserba kong pasensya sa nanay mo. Alam mo kung paano kung kinukontrol ang sarili ko pagdating sa mga panlalait niya. Ang punto dito, bakit sinaktan mo siya? Bakit? Ikaw na lumagay sa katayuan ko. Ang pasensya ko nakabaon pa sa pinakamalalim na baul. Pero kung katulad ng nanay mo na sobra ng ginagawa, paano ko pa mapipigilan ang sarili ko? Divina! Hindi baling lait-laitin niya ako, hamakin, tawaging malandi. Lahat ng masasamang salita ay bato niya na sa akin. Handa ko pang tanggapin yun. Pero yung sabunutan ka, sampalin, saktan ka. Sa tingin mo ba magsasawalang kibuna lang ako? Para hayaan na lang siya sa kalupitang ginagawa niya sa akin? Ha? Rodrigo, matiisin ako. Wala akong reklamo kahit ipangalanda ka niya sa buong baryo na naanakan ako ng hapon. Kahit na ipagsigaw pa niya na wala akong kwentang manugang dahil kahit kailan naman, hindi niya ako nagustuhan. Lahat pinipilit kong sikmurain. Yung mga pang-iinsulto, pagmumura niya sa akin. Pero yung tinatapak-tapakan ng pagkatao mo tapos hindi pa kontento, gusto ka pang paulit-ulit na sinasaktan? Dapat ba akong magsawalaan ko na lang ba siya nasaktan ako? Rodrigo, sinikap kong kontrolin ang sarili ko pero natalo ako ng sobrang pagkaawa sa aking pagkatao. Bakit kinakailangan gawin niya sa akin yun? Totoo, aminin ko nagdilim yung paningin ko. At yun ang naging rason kung bakit nagawa ko siyang patulan. Nanay mo siya. Kaya hindi kita masisisi kung sumbatan mo ko dahil sa aking kagagawan. Pero dapat maunawaan mo rin ang kalagayan ko. Ang dahilan kung bakit nagawa ko yun sa nanay mo. Gusto mo iganting nanay mo? Ako ganapin mo. Huwag yung dingding ang pagsusuntukin mo. Sige, Rodrigo, saktan mo ko. Matatanggap ko yan. Para lang makabayad ako sa nagawa ko sa nanay mo. Para lang makita ng nanay mo ang concern mo sa kanya at hindi mo nagustuhan ang ginawa ko sa kanya. Ito ako, harapin mo. Saktan mo ko. Sa akin mo lang ibaling ang emosyon mo. Pakawalan mo yan sa pananakit sa akin. Matatanggap ko yan. Matatanggap ko yan.
Rodrigo. Rodrigo! Rodrigo! Ano nangyayari dito? Bakit kailangan magkagulo tayo ng ganito? Bakit? Kasalanan ng asawa mo! Tama na yan! Tama na! Rodrigo, anak! Ang pinakaugat ng nangyayaring ito ay malamang na mauulit pa sa ibang pagkakataon. Ang mapait at masaklap na katotohanan hanggang ngayon, hindi pa rin niyo magawang tanggaping manugang si Divina sa kabila ng maraming taon na nakalipas. Nalalaman mo ayoko sa kanya! Sa simula pa lamang, ayoko sa babae niyan! Ayoko sa napangasawa mo! Kaya habang isinusukan niyo siya, hindi matatapos ang problema sa loob ng pamamahay nito! Kinakailangan mawala ang isa sa aming dalawa. Inay Lucita. At kung meron mang dapat mawala, iyon ay walang iba kung hindi ikaw, Divina! Ikaw! Lumayas ka sa loob ng pamamahay na ito sa lalong madaling panahon! At ngayon, naritong buhay ni Akiro, ang alibughang anak, dito sa ating dulang Mga Ginintuang Kasaysayan. Bakit nakatunganga ka pa dyan? Narinig mo naman yung sinabi ko, hindi ba? Matatahimik lang dito kung mawawala ka. Hindi aalis dito si Divina. Rodrigo! Hindi siya pwedeng umalis. Ang ibig mo bang sabihin? Ako ang pinaalis mo dito? Wala akong sinasabing ganun. Pero yun ang maliwanag na kahulugan ng desisyon mo. Ayaw mo mawala dito ang punyetang babaeng yan. Kaya mas gusto mo pang ako. Ako na nanay mo kung saan ka nang galing ang siyang umiskapo dito. Ang gusto ko magkasama-sama tayo rito. Ang gusto ko, matahimik ang pagsasama natin dito. Malabo yan sinasabi mo. Kaya nasa inyong problema, inay. Kinakailangang matuto rin kayong makisama sa inyong manugang. Ano? Dahil habang daladala niyo ang mabigat na bagahin yan sa dibdib ninyo, ultimong kayo, hindi matatahimik ang buhay. Rodrigo. Magkasundo-sundo na tayo para sa maayos na pagsasama ng pamilyang ito. Tama naman po mga sinabi ninyo, Itay. Salamat, anak. Saludo po ako sa inyo. Hindi baling mahirap. Maski magdildil pa tayo ng asin, basta sama-sama at buo tayo. Yan din po ang gusto ko. Sa lahat ng pinakaayoko ay ang isang wasak na pamilya. Ang sakit ata ng tiyan ko. Nagrarambulan na. Nagugutom na ako. Inay, magmerienda na po muna kayo. Eto pinagtimpla ko kayo ng kape. May sandwich na kasama. Siguro nilagyan mo ng lason, no? Para sa ganon, matodas na ako. Inay naman. Sabagay, gutom na ako eh. Lagay mo dyan. Pag-iisipan ko pa kung inumin ko yung kape at kakainin ko yung sandwich. Kayo pong bahala. Sige na, iwan mo na ako. Gusto kong mapag-isa.
Siya nga po pala. Pasensya na kayo sa nangyari sa atin, ha? Sorry ho. Sana mapatawad niyo ako. Pwede ba lumayas ka na sa harapan ko? Para wag nang bumigat ang kaso mo. Sige ho. Sa totoo lang, pinasibat ko na siya para masimulan ko ng pag-snack. Ay naku, Diyos ko, gutom na talaga ako. Salamat. Maliit na bagay yun, Rodrigo. Ibang klase ka talaga, Divina. Alam ko naman ikatutuwa mo yung ginawa ko. Natanaw ko kayo. Pasensya ka na sa nanay ko, ha? Kaya ko naman pagpasensyahan. Basta sa susunod, hanggat maaari, iwasan nyo na lang na nagkakasakitan. Para masayang pamilya tayo. Sisikapin ko. Uy, ayos naman pala eh. Kahit papano, nasolve mo ang problema ng nanay mo at ni Maring Divina. Salamat sa Diyos. Uy, yung inaanak ko, kumusta naman? Kagabi, nag-text. May assignment daw sila. Kaya doon muna matutulog sa isang kabarkada. Sigurado magkakasama na naman ang 4 na alas. Hindi ka nagkakamali. Kaya na, pinagbibigyan ko na lang si Akira para wala ng problema. Tama ka, paring Rod. Dahil ang mga kabataan ngayon, habang kinokontra mo, lalong nagre-rebelde. Ayoko kasing nag-iisip ng kung ano-ano. Dito na lang sa work natin ang bigat ng trabaho. Tapos hindi pa marirelax utak natin. Uy, siesta time naman eh. Pahinga tayo sandali. Mamaya tatawagin na tayo ng foreman para ituloy ang ating trabaho. Maganda yung naisip mo. Maski 30 minutes na pahinga man lang, ayos na. Apat na alas. Makinig kayo. Oo, nakikinig kami. Didilihin siya ako sa tindahan. Para bukas, meron tayong ipupusta sa bilyaran. Parang derby yun kung sa Cockpit Arena. Ako rin, gagawa ng paraan. Magpapahuli ba ako sa inyo? Ayos! Magagamit ko ito. Susi? Duplicate key. Para mabuksan ko ang tindahan. At makasikwat tayo ng pangpuhunan sa bilyaran. At ngayon, naritong buhay ni Akiro, ang alibughang anak, dito sa ating dulang Mga Ginintuang Kasaysayan. Naubos na puhunan ko. Hudyat na dapat na akong kumilos. Abay, ilang araw din yata ako natenga. Dahil doon sa nangyari sa braso ko. Pero ngayon, eto ang solusyon. Gagamitan ko ng flashlight. Ayan, tulog na si Rodrigo Divina. Si Janice tulog na rin. Si Akiro naman, nasa barkada na naman yun. Nabuksan na nga itong tindahan. Ay, Diyos.
Ayan, bukas na. Eh di libre nang pumasok. Ang mesa at may pera. Nandito rin naman ang duplicate. Mabuksan na. Okay. Mukhang matumal Teka, magkano lang ba nandito? May buong 1,000. Tapos may 2,500. May mga 100. Karamihan, Maria. Hindi ko naman ito ubusin. Dahil pwede na itong 1,000 puhunan bukas sa larong tong It's. Madilim na sa bahay. Tulog na silang lahat. Wala nang sagabal sa gagawin ko. Malapit na ako sa tindahan. Ayos ang flashlight ng cellphone ko Malaki ang pakinabang. Oops. Ang susi kong... Oh. Ba't bukas na ito? Sinong nasa loob? Makapasok na. Ay! Lola! Akiro! Tayong dalawa pala talaga ang prime suspect sa pagkawala ng mga pera dito Ay, naku. First time ko lang to. First time? Kaya pala may hawak pa kayong duplicate key. Daantok na ako. Papasok na ako. Oh, bakit? may nakaipit atang 1,000 sa kamay nyo. Baka sa pagmamadali nyo, malaglag ng di nyo namamalayan. Uy, pwede ba? Huwag ka nang maingay. Gagamitin kong puhunan to sa taong It's bukas. Okay. Ay, bahala ka na rin sumikwat ang para sa iyo. Janice, bakit? Tandang-tanda ako, lampas 2,000 pa nasa drawer na to Pero nilimas na! Ang tinirating 100, mga barya! Ano? Imposible naman pinasok tayo ng magnanakaw dahil nakakandado pa ang tindahan Aba, hindi na tama ito. Sa palagay ko, tama ang itay mo. Panahon na para isarado ng tindahan. Benta ng tindahan. Mga ginintuang kasaysayan.